Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa at maligayang pagbati po sa bagong taon ng 2026. And this is our declaration. 2026 is still the year of our Lord. Sa araw pong ito, ating idudulog sa Panginoon ang ating pinakamamahal na bayang Pilipinas. Ating hihilingin sa Panginoon na maitatag ang kanyang altar sa ating pinakamamahal na bayan. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 81 kabanata, ang talata po ay 16. Ngunit ang mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Ngunit ang mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. Ngunit ang mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking itutulong. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siya'y sa inyo'y aking itutulong. Maraming salamat po, Panginoon, sa bagong taon na iyong ipinagkaloob sa amin. Kami po'y nagpapakumbaba at patuloy na nananalig sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagsama sa amin, dakilang Diyos. Kami po'y minsan pang nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aming pagkakasal. At ang aming panalangin, Ama, tunay ang lahat ng mga karumihan, ang lahat ng mga kasalanan ng nagdaang taon sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos ay hindi nasasalin at lilipat pa sa bagong taon. At ang aming hiling, Ama, tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Aming idinadalangin ang pagkakatatag ng altar ng aming manunubos sa bawat buhay ng iyong abang lingkod. At Lord, sa pagkakataong ito, amin ding idinudulog sa iyo ang aming pinakamamahal na bayang Pilipinas. Aming idinadalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa aming pinakamamahal na bayan nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay aming pinawawalang isa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu ang aming dalangin, maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa aming bayang Pilipinas. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God.
Ang ating pong pagpupulay para sa araw na ito ay mula sa aklat ng Isayas sa ika-43 kabanata. Ang talata po ay 18 at 19. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari nung unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay mula sa ika-43 kabanata ng Isayas na ang titulo po, ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan. Isa pong pagpapatotoo na ang tanging may kapangyarihan at kakayahan na iligtas ang bayan ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Ngayon pong 2026, tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat pinayagan ng Panginoon na tayo'y makatawid sa panibagong taon. Samantalang ang ating pong pamumuhay ng 2025, tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil sa gitna ng lahat ng mga pagsubok, sa gitna ng lahat ng mga kahirapan, tayo po ay tinulungan, sinamahan at pinagtagumpay ng ating Diyos na buhay. Maari po na may mga pagsubok, maari po na tayo'y may mga dinaanan na sa ating mga puso tayo'y nagtatanong, bakit ba ako? Ano ba tong sitwasyon na nangyayari sa akin? Ano po? Bakit ako'y naglilingkod sa Panginoon pero bakit kinakailangan kong lumakad sa gitna ng mga pagsubok, ng mga napakahirap na sitwasyon sa buhay na ito? Mga kapatid, tatapatin ko po kayo. Ang sabi ng salita ng Diyos sa unang Korinto, 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya kayo susubukin ng higit sa inyong makakaya, bagkus sa pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng sapat na lakas upang mapagtagumpayan ito. Isang katotohanan na tayo may dumaan sa mga mahigpit na sitwasyon, tayo'y sinasamahan ng Panginoon at hindi siya papayag na tayo'y mawalan ng lakas, na tayo'y pumapayag ang Panginoon na tayo'y manghina, pero para maubos ito, hindi siya papayag sapagkat siya ang tunay na tatangan sa atin at magkakaloob ng lahat nating pangangailangan. Yun po ang ginawa ng Panginoon ng 2025. At ngayon pong 2026, ako'y nananalig, magpapatuloy ito at higit pa. Ang sabi po dun sa ating binasang talata, ang sabi ng Panginoon, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari nung unang panahon. Kapag po binalikan natin yung mga naunang talata, matatagpuan natin na ang ipinakakalimot ng Panginoon ay ang himala na kanyang ginawa. Hindi mo po lubos na maisip ito. Ano po, kapag alam niyo po, ito po yung pangangailangan na tayo'y
patuloy na nagbubulay ng salita ng Diyos, patuloy na nananalig sa katotohanan, sa katapatan ng pangako ng Diyos. Kapag tinignan po natin yung bahagi ng banal na kasulatan na ang sinabi, ito po, ilibing mo na sa limot, huwag mo nang alalahanin pa. Alam niyo po kung ano ang tinutukoy ng Panginoon dito? Yung kanyang paghawi sa dagat na pula. Sapagkat ang nangyari po sa mga Israelita, natuon yung kanilang pansin dun sa mahimalang pagbukas ng dagat na pula at tila ba sa kanilang kaisipan, wala nang ibang kayang gawin ng Panginoon. Nalimitahan na ang Panginoon. Samantalang, paano nangyari yun, Bernie? Pinupuri nga nila ang Panginoon. Yun nga po ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Hindi lang yan ang kaya kong gawin. Kaya po maliwanag na sinasabi ng Panginoon, ilibing mo na sa limot. Ilibing mo na sa limot. Pinalilibing na po ng Panginoon, mga kapatid. Sa kapanahunan natin, ano naman ang tinutukoy nito? Yung mga bagay, yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Paano ko kakalimutan, Bernie, yung pagpapagaling ng Panginoon sa akin? Paano ko kakalimutan, Bernie, yung himala na ginawa ng Diyos sa buhay ng aking sambayan? Paano ko kakalimutan, Bernie, yung pagpapala na kami pinagkalooban ng bagong bahay, ng bagong sasakyan, ng mga biyaya na dakila? Kasi po, ayaw ng Panginoon na ang ating pansin ay nandoon sa kanyang mga ginawa. Higit sa lahat, nais ng Diyos na ang ating pansin ay naroon sa nagkaloob ng himala ng pagpapala. Alam niyo po, samantalang tayo nagpapasalamat sa Panginoon, napakarami pong mga lingkod ng Diyos ang nagpapatotoo ng mga bagay na ginawa ng Diyos. Pero ang purpose po ng pagpapatotoo ay hindi para ipakita lang ang kapangyarihan ng Diyos, kung hindi higit sa lahat, nais ng Panginoon na patunayan ang kanyang kakayahan. Kaya ang pansin, ang tuon ng pansin, hindi doon sa pagpapala, hindi doon sa himala, kung hindi doon sa nagkaloob nito. Ito pong 2026, ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya, may mga bagong bagay, may mga dakilang bagay na gagawin ng Panginoon. Pero, ang ating pansin ay hindi sa mga iyan, kung hindi sa kanya na magkakaloob sa atin ng ito. Alam niyo po, ako po labis na nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon. Sapagkat ang katotohanan ito ay pilit na itinatago ng kaaway sa ating mga paningin. Sapagkat ang nais ng kaaway, sige, magpasalamat lang kayo. Masyahan kayo sa ginawa, sa pagpapala ng Panginoon. Biro niyo po, kahit sa mga pagpapala, nagiging paraan ng kaaway para alisin yung ating pansin sa ating Diyos na buhay. Kaya ngayon po, ito po yung ating idudulog sa Panginoon, na ngayong 2026, hindi tayo mapapasinungalingan ng kahit na anong bagay, kahit pa pagpapala na lang mula sa Diyos.
Hindi tayo malilinlang sapagkat ang ating pansin ay nakatuon sa nagkaloob, hindi sa ating tinanggap. At sa ganitong paraan, ating mapatutunayan. Katulad po nung pagkakataon na hiningi ng Ama ng ating Diyos na buhay mula kay Abraham ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac mula sa kanyang kabiyak na si Rebecca. Ang sabi ng Panginoon, ihandog mo sa bundok na ituturo ko sa iyo si Isaac. Hindi po nagdalawang salita ang Panginoon. Gayunman may mga nag-aral ng Biblia ang nagsabing malamang daw hindi nakatulog si Abraham ang kanyang iniisip. Hinihingi ng Panginoon ang aking anak. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, siya ay maagang naghanda. Maagang bumangon at tinawag ang kanyang anak. At ang sabi tayo ay magtutungo at maghahandog sa Panginoon. At nung nakita ni Isaac yung kanilang dala, may dala silang kahoy, may dala silang apoy. At ang sabi ni Isaac sa kanyang ama, Ama, mayroon tayong kahoy, mayroon tayong apoy. Ngunit nasaan po ang ating ihahandog, ang tugon ng ating amang Abraham na puno ng pananampalataya? Ang Diyos ang magkakaloob. At nung pagkakataon po na inilatag niya ng lahat para sa altar na paghahandugan, kanyang kinuha ang kanyang anak, iginapos, at saka inilagay sa lugar kung saan nakahanda siyang ihandog. At nung panahon na itinaas niya ang kanyang punyal upang itarak sa katawan ng kanyang anak, nangusap ang Panginoon. Sabi niya, itigil mo ang anghel ng Panginoon. Ang sabi, Abraham, huwag mong ituloy. Natagpo ng Panginoon ang katapatan sa iyo. At alam niyo po, nakakita siya ng isang kambing na nasiit yung sungay, ano po. At saka ito po yung kanyang inihandog. Tunay ang Diyos ang magkakaloob. Ito pong 2026. Maraming mga dakilang bagay na nakahanda ang Panginoon para sa mga mananampalataya sa Kanya at nananampalataya sa Kanya. Pero, nangangailangan po ito ng buong pusong pagtitiwala at pagtingin sa ating Panginoon. Sapagkat samantalang patuloy tayong pinagpapala, umuunlad at tumatanggap ng lahat nating pangangailangan, marapat nating maunawa at ipamuhay na ang lahat ng ito ay galing sa ating Diyos na buhay. At hindi tayo papayag, hindi marapat na ang ating pansin ay nakatuon sa mga biyayang ito. Bagkus, marapat na ang ating pansin ay nasa Kanya na nagkaloob. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa taong 2026. Maraming salamat, Ama, sapagkat kami
tunay ka pinagtagumpay mo. Ang 2025 ay naging patunay ng iyong katapatan. Ang 2025 ay naging patunay ng iyong pagsama, ng iyong pangunguna. At kami po'y nagpapakumbaba. Dumadalangin sa iyong minsan pang pagsama para sa 2026. Amin pong idinadalangin, Amang Diyos, na sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming kabuuan, maitatag ang altar ng aming Panginoong Yesu Kristo sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ipahintulot mo, Ama, na kami makapaghandog ng pinakamainam sa aming dakilang manunupos. Sa ganitong paraan, Panginoon, mapapawi ang anumang pag-aalala, mapapawi ang anumang pangamba, kundi kami patuloy na magtutuo ng pansin sa katotohanan ng iyong pagsama at pangunguna. Ama, patawarin mo po kami dun sa mga pagkakataon na mas dinakila namin ang kaloob kaysa sa nagkaloob. Sa taong 2026, wala po kaming ibang paghahandugan. Sa taong 2026, wala po kaming ibang bibigyang pansin kung hindi ikaw, Panginoon. At ang aming panalangin, maging kaluguran sa iyo na kami ay maglilingkod ng buong puso at kaluluwa. Ama, ito din po yung aming panalangin para sa aming pinakamamahal na bayang Pilipinas. Ang aming panalangin sa pinakapuso ng bayang ito, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo. Dasal namin ang pagkakaisa ng katawan ng aming Panginoong Yesus sa bayang Pilipinas. Ikaw po ang magkaloob ng unawaan. Ikaw po ang magkaloob ng pagpapakumbaba. Ikaw po ang magkaloob at hayaan mong magkaroon ng pagkakaisa na siyang maging ugat ng pagkakatatag at talaga ng altar para sa aming Panginoong Heso Kristo. At ang amin pong pananampalataya sa altar na ito ay walang ibang mapapapurihan, walang ibang maitataas, at walang ibang ihahandog, kundi ang para sa aming manunupos, ang aming Panginoong Heso Kristo. Lord, dasal din po namin na dumaloy ang kapangyarihang ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Ikaw pong magkaloob ng kaunlaran at hayaan mong dumalo sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na kami magtagumpay sa pagganap ng iyong tawag sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal po namin ang pangunguna mo sa iyong mga lingkod. Dasal po namin ang pangunguna sa iyong iglesia at sa pangalan ni Jesus. Kami po'y lalakad ng ayon sa iyong katwiran at kabanalan. Amin din pong ipinagkakatiwala sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord sa aming pamahalaan. Ang aming panalangin, ikaw po ang patuloy na maglantad ng kasinungalingan ng kaaway at ayon sa iyong katapatan at pagiging
tapat na husgado, ipagkaloob mo, Panginoon, ang nararapat sa mga nagsinungaling, sa mga nagnakaw, at sa mga pumayag na maggamit ng kaaway. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sa pagganap ng dakilang kalooban mo. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig na daigdig. Ikaw po ang magpala sa kanila at patuloy na ihatid sila sa landas ng katwiran. Ito din yung aming panalangin sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ipahintulot mo, Panginoon, na maging pagpapala sila sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila. As we also pray for the fire of revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ipahintulot mo ang pagsama ng iyong Santong Espiritu sa mga lingkod mo na nangunguna sa mga bayang ito, as we also declare the fire of revival sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Kilusan mo, Panginoon, ang mga bayan ng Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the fire of revival to consume this country. Dasaldin po namin ang kapayapaan sa bansang Israel at ang tagumpay na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po. Ang aming pananampalataya, tinanggap namin sapagkat tinugon mo ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan ngayong 2026. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara ngayong 2026. Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.